Yun, so Rider GFI 115, top overhaul, saka side clutch overhauling. So, ayan na, malinis na yung pyesa. Hindi ko na pa nakita yung before kasi sobrang dumi talaga. Kasi ito ay 2013 model. So, more than 12 years na, sir. Tama. Mahigit ng 12 years, lagpas pa. So, magte 13 years old na itong motorsiklo. So, ngayon pala nabuksan, sir, no? Tama. So, yun. Ang maganda lang dito, mahalaga yung customer. So, isipin nyo, lahat ng pyesa to buo pa. Yan. Ultimate bell niya, oh. Hindi po malalim ang kayod. Yan. Kung titingnan nyo, yan. Mababaw po yung kayod niyan. So, bumili lang kami ng clutch shoe, saka lining, kasi nga, yun lang ang problema. Saka yung gasket ng clutch side. So, sabihin nyo nga sa akin, sa mga mekaniko dyan, ano ba yung pinakamahirap na ginagawa natin? Kasi para sa akin, ang pinakamahirap na ginagawa is yung pagtanggal nitong mga gasket. Lalo na rito sa Suzuki, minsan kasi may naiiwan dito, tapos may iwan doon sa may clutch side. Yan. Malinis na rin po yan. Ayan, oh. Yan, okay. So, kanina mukhang kalawang na yan. Tapos, ito na yung pyesa ng kanyang buksan ilaw. Ito yung cylinder head. So, ayan yung mga problema. Oh, yan yung mga pyesa. Yan na, papalitan na. So, yan na, naka-ready na. Tapos, ito pa, may mga dadagdag pa siyang papagawa. Dito. Tapos, dito, yung sa kickstart. Sprocket set, magpapalit kami. Saka yung hub. Yung, ito. Yan. Yan. Bali, binenta ko sa kanya ng mura to. Kasi naka-Rider J110 yung kanyang planch hub. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, yung kanyang planch hub ay hindi po pang Rider J na FI, pang Rider J curve yan. Ayan, mapapansin nyo, maliit yung gap ng tornilyo. Ayun, o. Yan. So, ililipat ko to. Bali, yan. Bumili na kami ng ito, yung bearing niya na original, saka yung dust seal. Ito naman yung spring sa pedal. Kasi nilagay niya, laki. Saan na ba yun? Kinabit niya, ito. Yan. Kinabit niya dito. Yan, nakaganyan yan. Nakasabit dito sa may bakal. Tapos nakaganon, sabit doon, which is dapat nandito yung kabitan niya, ayun, oh. Yan, yan yung kabitan ng spring papuntang pedal dito. Sa pedal diyan dito sa may gilid. May mayroon tayong butas diyan, ayun, oh. Yan, yung butas na yan na maliit. Diyan nakakonect dapat yung spring ng spring nito para ito re-return paangat. Okay, so yun lang. Tawag ito. Top overhaul sa clutch side. Yan. May dumapong check to. Tapos yun, yung sprocket set, papalitan namin ng 1436 na pang Rider GFI na, pati yung kanyang planch hub. Okay, so abangan nyo muna to. At yun nga, na-detail cleaning ko na yung mga pyesa. Ayan, oh. Yan. Okay, malinis na yan. So, meron lang talaga mga pyesa. Yan, oh. Sobrang tagal na. Hindi na kayang tanggalin. Siguro kung aqua blasting matatanggal to, or ultrasonic, yun nga lang. Anong oras na rin po kasi, oh. Alas 6 na ng gabi. Tama, sir? Alas 6 na kasi nga ulan ng ulan. So may bagyo ngayon. So awa ng Diyos, natapos naman. Kakabit na lang. Ayan, naka-convert na rin po siya sa disc brake sa likod. Naka-Rider 150 set na yan. Ayan, oh. Okay, so yun lang. At abangan nyo lang. At bubuin ko. Kasi malagitik na to, saka may nagbabawas na ng langis. Yan, so ayusin natin. At yan, pinakita ko na yung mga dapat gagawin. So alam niyo naman na paano mag top overhauling, mag clutch side overhauling. Pinakita ko na lahat yan, no? Sa mga previous vlog ko, way back 2023, 2024 ata. Yung mga binlog ko noon pa, matagal na, no? Pinakita ko na. So kung magtatanong kayo, hindi ko na po sasagutin. Panoorin nyo na lang po sa mga previous vlog ko. So, nandun na po yan, no? Okay, so yun lang. At marami pa tayong gagawin. So, kailangan kong tapusin to para si bossing ay makauwi na. Okay? So, abangan nyo. Papakita ko mamaya after magawa. Yun. So, ito. Tapos na. At, yan. Ito lang yung makina niya, no? Natanggal ko na yung mga ibang, ewan ko kung ano yung nakadikit dito. So, ayan. Natanggal ko na. Nalinis ko na. Nakabit na natin yung kanyang makina. Okay. Malinis na rin yung kanyang clutch side. Tingnan natin, yun, no? Yan. So, wala na yung mga dumi-dumi, no? Ayos na. Then, ayan, ito na yung side, ayan, no? Tinanggal ko yung mga ibang pintura. Ginamit ako ng steel brush, no? Tapos itong preno, yan, ginawa ko rin ng paraan.
Pero may spring po yan di sa ilalim. Ayun, oh. Kung mapapansin nyo, ayun, oh. Ayun. Yun po yung spring ng foot brake dito. Ayan, oh. Kaya bumabalik yan. Ayan, oh. Hindi yung dito. Ito, yung ginawa ko na lang dito, ginamit ko para sa brake switch. Kasi, ano siya, naka-disc brake. Ayan, conversion. O, ngayon, ito na rin yung sprocket niya. Ayan. Yan na rin yung bagong plancha. Ayan, oh. Sabit na. Ayun, oh. Ayan. Smooth na, sir, no? Oh, wala nang sabit, oh. Kanina kasi, hirap umikot. Paano? Mali-mali yung mga spacer. Sinukat-sukat lang. Pero proud ako sa mga ganito, yung mga nagtsatsaga. Nga lang kasi, ang ginawa ko, kinuha ko yung sa Rider 150 na original, yun ang nilagay ko, no? Dito, tingnan natin. Ayun, no? Oh, original na Rider 150. Diba? Tapos yung sa loob, yun. Naglagay tayo ng isang spacer. Zoom in natin. Times 2 times 4. Yan. Yun yung spacer, oh. Yan. So, nilagyan ko spacer para ito, yan, oh. Magkaroon siya ng gap dyan. Para pag umikot to, yan. Hindi tatama yung tornilyo. Kasi itong tornilyo na yun, yan, oh. Yan, papansin nyo to. Yan, yan. Yung tornilyo na yan, pag sumagi yan dito, iingay yan. Kukuskus yan. So, yan dito, wala na. Double check natin, ayun. Yan, oh, wala na. Klaro na yung ikot. Diretso na. O, yan, o. Diba? Yun, o. Konting-konti yung clearance, o. Pero kita nyo, o. Ang laki ng tulong, o. Ikutin natin. O, yun, o. Smooth. Diba? O, yan. Lagyan nyo na ng konting spacer. Ayan, o. Tulad nyan. Spacer. Okay? So, proud ako sa mga ganito. Yung mga matyagang mag-DIY. Yung nga lang, tayo, may naisip tayo mas maganda. Na-stock pa rin naman, pwede naman yan kasi ang Rider 150 sa Rider GFI ay isa lang po ng hub. Pati shooter, pati Smash 115, isa lang po ng mga hub yan, okay? Ang naiba po, yung Rider Carb na 110, pati yung Smash 110, yan. Iba po yun, ganito po kaliit yun. Yan, maliit. Dito nasa labas ang, ano, yan, kung makikita nyo yung butas, ayun, no? Yan, yung isang butas na yan, yan yung nasa Rider J110. Ito, yan yung sa mga carb. O, ito yung sa Rider 150 para maniwala kayo. Yan. Yan yung pinanggalingan. Tinanggal ko. Okay? O, yun na. Sa mga gusto lang magka-idea. So, sana makatulong tong vlog na to. Ano? Tapos na yung top overhauling. Saka clutch side. Paanda rin natin. Aray ko. Hinubaran pa ako. Wawa. O, game. Start. Yun, no? 11.4. Bali ako rin pala nag-power up lens nito 2 years ago. Tama, sir? O, yan. 2 years ago. O, yan yung ano ko. Gawa ko. Hanggang ngayon, buhay pa, oh. Busina. Yan pa rin, oh. Ba? Yan lang. Isa na lang ata tumutunog. Ayun, isa na lang. Pero malakas pa rin. Sabi ko kay bossing, palitan na lang ng bago. Kasi busina lang naman ang sira. Tapos, may underglow yan. Tama, sir? May underglow. Ito. O, yun, oh. Underglow. Yan, may underglow yan, ha? May MDL to, sir, di ba? Ito, MDL. Yun. O, yan, may MDL, oh. O, wala pa rin corrupt, sir, no? Hazard. O, yan, oh, naka-hazard. Headlight. O, yun, oh. O, wala pa rin. Drop point, ayan, oh. 2 years, ha? 2 years na po itong motor na to. O, ngayon, makina na naman pinagawa. Oh, bossing, wala na lagitik, ha. Tahimik na. Okay. Finish na yung motor niya. Yan, uwi na si bossing. So, tapos na yung kanyang motor. At, yan, top overhauling, side clutch, ang ginawa natin. Saka yung sa rear hub and sprocket set. Tapos, itong problema niya sa disc. Kasi nga, sumasagi. Saka yung preno, ayan. Magana na yan. Ayan, o. Tignan nyo. Ayun, o. O, check natin. Ayun, no? Oh. Ayos. Oh, ito, okay na rin to. Yung kinabit natin ditong brake switch na original. Oh, ayan. Oh. Alright. So, yun lang. Sa mga gusto magpagawa, PM nyo lang ako, JJ Amber Works. And to God be the glory. Maraming salamat.